Alamin po natin ang pinakauling sitwasyon dyan sa Quiapo Church kasabay ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Live, Alan! Dayan, katabi ko ngayon si Reverend Father Robert Arellano, ang tagapagsalita ng Quiapo Church. Siyempre, dahil sabi mo, alamin dito yung sitwasyon kaugnay ng nagpapatuloy ang traslasyon, tanungin na natin yan, tanungin ko na yan direkta mula sa tagapagsalita ng Quiapo Church. Magandang gabi po, Father Robert Arellano, live po tayo sa PTV. Father, I understand, sa ngayon nagpapatuloy ang dungaw. Unang tanong ko ngayon, gaano ka-importante yung dungaw sa buong aspeto ng traslasyon ng Jesus Nazareno? Mahalaga po ang dungaw dahil dito kinikilala natin ang mahalagang pampalaginampanan ng ating mahal na ina. Ito yung pagtatagpo ni Jesus Nazareno at ang kaniyang ina. Sa kasaysayan ng ating kaligtasan, napakahalaga ng ginampanan ng mahal na Birheng Maria dahil siya ang naging ina ng Diyos at alam naman natin na si Maria ay hindi Diyos. Kung hindi, binibigyan natin siya ng sapat na pagkilala dahil napakahalaga ang kanyang ginawang kababaang loob at pag-aalay ng kanyang sarili upang maganap ang kaligtasan para sa lahat. Okay, Father, I also understand na mag-aalas 5 ng hapon kanina nang magsimula o mangyari yung dungaw, no? So how would you compare it last year? Masasabi na ba natin na kumbaga yung comparison ng movement ng traslasyon ngayong taon kumpara last year? Masasabi nga natin na medyo may kabagalan ng usad ng ating prosesyon dahil ito sa iba't ibang salik na kinukonsider ng ating command center. So definitely masasabi na natin ngayon na tayo ay mahigit natin ng oras kumpara nung isang taon. Nung isang taon nagtala tayo ng pinakamabilis na prosesyon, 14 hours, 59 minutes and 10 seconds. Okay, so can we say, at least estimate, kaya ba nating magbigay kung ilang oras? Base sa ating karanasan, usually kapag ka nasa San Sebastian na, ito ay tatagal ng 3 hours and so, no? So mag-expect tayo ng mga around 10 o'clock onwards, dapat narito na ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Okay. Father, yung mga kababayan nating deboto, no? Ilan so far sa bilang ninyo yung mga nakiisa, masayang nakihalubilo sa mga kapwa nila deboto, nagdasal na nalangin sa ating Jesus Nazareno? Ilan po ang inyong estimate? Ang datos na meron tayo na confirmed as of 2 p.m., mayroon na tayong 3 milyon na mga deboto na nakibahagi sa lahat ng pagdiriwang sa Quirino Grandstand at sa Quiapo Church. Ang mga datos ay patuloy pa rin bine-verify at maaaring pagtatapos ng mga kaganapan kasi may mga nagsasubmit pa rin from other professional agencies na nagkakaroon ng mga survey sa dami ng estimate. So ang confirm pa lang natin na data as of at this point in time would be kaninang 2:00 ng hapon. 3 milyon na po and still counting at this point in time. Okay. Father, basahin ko lang to. Ang tema ngayong taon, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Paki-explain, Father, para sa ating mga kababayang nanonood ngayon. Alam po ninyo, ang temang ito ay kalinsunod sa tema natin noong nagdaang taon. Kung mapapansin ninyo, ang tema noong nakaraang taon, ibig po naming makita si Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng traslasyon, ang andas po natin ay nagkaroon ng glass enclosure. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat na makita si Jesus Nazareno. Dahil naniniwala tayo na ang bida ng traslasyon ay si Jesus Nazareno. Kaya nagkaroon tayo ng malawakang panawagan sa ating mga kadiboto at sa lahat ng babahagi ng translasyon na kung saan huwag silang umakyat sa andas. Ito po ay mahigpit na pinagbawal nung nakaraang taon. Pero nakita nga natin na bagamat malawakan ang ating panawagan, ang mga kadiboto natin at ibang mga sumasapi at nakikipag-participate sa traslasyon ay may paglabag pa rin. Kaya to enforce the theme that we have last year, meron tayo ngayong temang mas mabuti ang pagsunod sa mga taong maasa kay Jesus. Ang ibig sabihin naman ito,
Ang isang deboto, ang tunay na deboto, dapat sumusunod unang-una sa kalooban ng Diyos at sa alituntunin ng simbahan. Itong mga temang ito ay para na rin matiyak natin na banal, ligtas at maayos ang lahat ng program na ginagawa natin na naukol para sa Nazareno 2025. Okay, so with that, well explained, si Father Robert Arellano, ang tagapagsalita po ng Quiapo Church. Father, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi din po at magandang gabi lalong-lalo na sa ating mga tagapanood at naway ang pagpapala ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno ay baunin ninyo sa araw-araw. Okay, so with that, maraming salamat po si Father Robert Arellano. Back to studio, Dayan. Maraming salamat, Alan Francisco.